are here, Lord, to worship you. We are here to seek your face, Lord, to seek your presence. More of you, God. More of you, Lord. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up, and I could gain this world and all its treasures, but all those things would never be enough. Once again, nothing in this world can satisfy me, oh Lord. Jesus, you alone can fill me up, and I could gain the world and all its treasure, but all those things would never be enough. But all those things would never be enough. We desire, Lord, it is your love, it is your goodness, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Once again, nothing in this world, oh God, nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone. Jesus, you alone can fill me up. Even if I could gain all these things, Lord, and I can gain this world and all its treasures, but all those things would never be enough. This is our heart's desire tonight, Lord. It is your love, it is your goodness, it
that satisfies. It is your presence in my life that Praise God, magandang gabi po sa bawat isa na nakasubaybay sa gawain na ito ng Jesus is Lord Church San Jose Patag. Ito po ay ang gawain ng prayer meeting na ginaganap po every Wednesday at 7 p.m. through FB Live. At sa gabing ito, bago tayo dumako sa pananalangin, dahil ito po ay prayer meeting, nais ko pong mag-iwan ng maiksing katuruan na pinamagatang ko pong prayer conquers over your flesh and mind. Sabi po ng Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Sabi po rito, huwag daw po tayong umayon sa takbo ng mundo, kundi magbago tayo ng pag-iisip upang malaman natin kung ano mabuti, katanggap-tanggap at ganap na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po ni Martin Luther, isang kilalang mangangaral, sabi niya, Lord, although I am sure of my position, without your help, I cannot maintain it. Help me or I am lost. Napaganda po ang sinabi na ito ni Martin Luther. Sabi niya, Panginoon, bagamat alam ko sigurado na ako sa aking katayuan, sa kung ano kung meron akong posisyon, ngunit kung wala yung tulong, hindi ko ito mapapanatili. Kaya tulungan mo ako o ako ay mawala. Sa ating mga buhay, kailangan po natin ng panalangin. Bakit po? Sapagat ang panalangin po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Sa ano? Upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating mga pita ng ating laman at sa ating mga kaisipan. Alam niyo po, kahit tayo mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano, talaga pong madalas nag-ahari sa atin yung mga pita ng laman, yung nasa ng laman. At kung ano-ano naglaro sa ating kaisipan, kung ano-ano mga sinisiksik ng demonyo sa ating kaisipan. Ngunit ngayong gabi, makita natin kahalagahan ng pananalangin o prayer. Kaya ho, sa bawat araw na lumalaang, meron tayong ginagawang battle sa ating flesh at sa ating mind o kaisipan. Gawin po nating madalas at maging regular po yung ating mga pananalangin o prayer. Sapagkat sabi po rito, ang panalangin po ay nagbibigay ng pagtatagumpay sa ating pita ng laman at sa ating mga kaisipan. Sabi po ni Dr. Yongiko, prayer breaks your ego and stubbornness. Ang panalangin daw po ay siyang sumisira o nagwawasak ng ating kayabangan o kataasan at ng ating mga katigasan. Kaya napakahalaga po. Tayo po bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos, nakikita tayo ng Diyos na laging dumudulog sa Kanya sa pamamagitan ng prayer. At sa ganoong paraan, mapagtatagumpayan natin ang ating pita ng laman o mga maling pagnanasa ng ating laman at maling takbo ng ating mga kaisipan. Ngayon, paano po tayo nagkakaroon ng tagumpay sa panalangin over our flesh and mind? Sa paraan po, tatlong bagay lang po ito. Una po, you must be led by the Holy Spirit. Opo, kapag tayo po sa pananalangin po natin, tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Alam niyo po, minsan o madalas, nahihirapan tayong manalangin.
Subalit kapag ang banal na Espiritu po, every time na tayo lumalapit at dumudulo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sabi po rito, when you are seeking Him in prayer, God will lead you supernaturally. Kapag tayo daw po ay hinahanap natin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, ang Diyos daw po ay pinangungunahan tayo sa isang supernatural na bagay para po sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Apostol Pablo, kapag tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos, if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kapag Galatia, Kapitulo 5, talatang 18, kapag tayo daw po pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos, tayo daw po hindi na sumasailalim sa kautusan o sa mga pita ng laman o sa maling takbo ng ating kaisipan. Kaya po sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. At kapag tayo pinangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos, when we pray, yung itinatakbo ng ating kaisipan ay nagiging tama. At yung ating pita ng laman ay pinapatay ng banal na Espiritu ng Diyos. At dahil doon, sa pamamagitan ng panalangin na kung saan tayo inililid o pinangungunahan ng banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng tagumpay over our flesh and our mind. Kaya po, napakahalaga. Tayo po'y laging dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At kapag tayo na laging nagpe-pray, tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. At kung tayo ay pinangungunahan o ginagabayan ng banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng tagumpay sa ating mga pita ng laman o nasa ng laman at sa ating mga maling kaisipan. Napakasarap po maranasan lagi ang pangunguna ng banal na Espiritu. Sa pagsabi nga po ng isang mangangaral, kung wala ang Holy Spirit sa atin, tayo daw po ay sasadsad. Kaya napakalaga, everyday ng ating buhay, tayo pangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Naalala ko po ang isang pastor, matapos siyang magkaroon ng ministry ng maghapong gawain sa kanyang ministeryo. Umuwi siya ng bahay, pagod na. Pero pag uwi niya ng bahay, nangusap sa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang sabi sa kanya ng banal na Espiritu ng Diyos, puntahan mo si Jay. Si Jay po ay isang miyembro ng kanilang simbahan. Pero itong pastor na ito tumatanggi dahil siya pagod na sa maghapong pagmiministeryo. Ngunit muling nangusap sa kanya ang banal na Espiritu, puntahan mo si Jay. At dahil po sa pangusap ng banal na Espiritu, wala pong nagawa ang pastor, kundi po pinuntahan niya ang kanilang isang miyembro ng simbahan, ang pangalan ni Jay. At dahil kahit hindi po niya alam kung saan po ang lugar na exact location ni Jay, sa kanyang pagpunta sa lugar ni Jay, ito pong pastor na ito, sa gabay ng banal na Espiritu, siya po'y pinangunahan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagturo sa kanya ng daan kung saan matatagpuan po si Jay. At nang matuntum po niya ang location po ni Jay na pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon. Takang-taka po si Jay kung paano niya natunton ang lugar na kung saan nakatira si Jay. At sa kailang pagkukwentuhan, ikinuwento ng pastor na siya ay pinangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. At kaya pala siya pinapupunta ng Panginoon. Sa tahanan po ni Jay, may mabigat po palang problema ang nasabing tao na ito. Sa kanilang pag-uusap, naikwento niya siya bigat na sa kanyang problema at depressed na. Walang ginawa ang pastor na ito kung hindi pinagpray po siya. At siya po, habang pinagpe-pray niya, ang kanyang miyembro
nanangis po ang kanyang miyembrong nasabi. At dahil po doon sa panalangin na kanyang ginawa, si Jay po ay nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. Na-repress po siya. Yun po ang dahilan kung bakit siya pinapunta po ng Banal na Espiritu kay Jay. Kailangan pala niya ng paghipo ng Panginoon sa kanyang buhay. Dito po makita natin, kapag tayo po ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu, nagkakalakip-lakip sa ating mga buhay ang mga mabubuting gawa ng Diyos. Tayo nagagamit ng Diyos mightily. Kapag tayo po'y nagpe-pray at ang Banal na Espiritu may sinasabi, tayo po'y makinig. Sapagkat napakahalaga po na tayo ginagabayan at pinangungunahan ng Banal na Espiritu ng Diyos. Pangalawa po, upang tayo po ay magkaroon ng tagumpay sa ating pita ng laman, sa ating mga maling kaisipan, sa pamamagitan ng puno ng panalangin. Number 2 po, sabi rito, your mind has to be in sync with your prayer. Alam niyo po, kapag tayo po'y nananalangin, every time nagpe-pray, minsan magulo ang ating kaisipan. Subalit kapag tayo patuloy na nagpe-pray, ang ating pong panalangin at ang ating kaisipan ay nagiging sentro, sumisentro, nagpo-focus sa kung ano ang ating pinagpe-pray. Alam niyo po, may mga pangyayari, kung kailan tayo nagpe-pray, siya namang ang ating kaisipan ay maraming isinasaksak ang kaaway sa ating kaisipan na kung ano-ano. Subalit kapag tayo nagsimulang manalangin, ang ating kaisipan ay isinesentro ng Panginoon sa kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ho, yung ating kaisipan ay nagkakaroon ng synchronize o pumupokus kung ano talaga ang dapat nating ipag-pray sa Diyos. Tumatama ang ating isip, nagkakaroon ng direksyon ang ating kaisipan kapag tayo po'y nagpe-pray sa Diyos. Sabi po rito, prayer is the power in which your thoughts and desires become reality. Totoo po yun. Kapag tayo nagsisimulang manalangin sa Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos na, ang ating pong kaisipan at mga pagnanasa ay talagang nagkakaroon ng kaganapan. Nagkakaroon tamang direksyon ng ating kaisipan. At yung kung anong ating mga pagnanasa, ito po'y nagkakaroon ng kaganapan at katotohanan sa harapan ng Panginoon. Kaya po ang sabi ng Romans 12 verse 2, huwag daw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago tayo ng pag-iisip upang malaman natin kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at ganap na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pero katotohanan po, talaga naman po sa everyday po, kung ano-ano po ang sumasaksak sa ating kaisipan. Subalit kapag tayo nagpe-pray, nasa sentro sa tamang kaisipan ng ating mga isip, dahil tayo po'y nananalangin sa buhay na Diyos. Huwag ho nating hayaan ng ating kaisipan ang siyang mag-decide sa kung anong ating gagawin, kundi hayaan natin ang Panginoon ang siyang manguna sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Tandaan natin, ulitin ko po, huwag nating hayaan ng ating mga isip ang siyang masunod sa ating mga puso kung ano ating dapat natin gawin. Kundi sabi po rito, tayo daw po ay lumapit ng may pagpapakumbaba sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At kung magkagayon, magaganap natin kung ano talaga ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Your mind should not control, but prayer must be control of yourself. Hindi ang ating mga isip ang kukontrol sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang Panginoon po ang siyang kukontrol sa ating laman, sa ating pita na naman, at ang Diyos po ang kukontrol sa ating mga kaisipan every time na tayo po ay dumudulog sa pananalangin sa buhay na Diyos. Pangatlo po at huli na ginagawa ng panalangin upang mapagtagumpayan natin ang ating mga flesh o pita ng laman at ang ating mga maling kaisipan. Third, pangatlo at last, your mind has to be controlled by the Word of God. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng panalangin at ginagamitan natin ang salita ng Diyos. Yung pong salita ng Diyos na yon, na yung binibigkas
ang siyang kumukontrol sa atin. Kapag tayo punong-puno ng mga salita ng Diyos, hindi tayo pwedeng kontrol ng ating desires, ng ating mga maling pagnanasa, ng mga maling kaisipan, kundi bagkus ang Espiritu ng Diyos ang kukontrol sa atin, sapagkat ang ating puso at isip ay punong-puno ng mga salita ng Diyos. Kaya napakaganda po na every time na tayo dumudulog sa pananalangin, napakahalaga po bigkasin natin yung mga promises of God, yung mga Word of God. Sapat kapag ito ginagamit natin sa oras na tayo dumudulog sa panalangin sa Diyos, walang magagawa ang Diyos kundi ibigay niya yung ating mga prayer request, yung ating mga petition. Kapag binibigkas mo na sa panalangin ang mga salita ng Diyos na yung nabasa at napakinggan. At kung magkagayon, ang mga salitang ito ng Diyos na ating binibigkas, ang siyang kukontrol sa ating buong puso at kaluluwa, buong espiritu natin, hindi magtatagumpay sa atin ang mga maling desires ng ating flesh at mga maling kaisipan sa ating buhay. Kundi bagkus, through the Word of God, yun po ang siyang kukontrol sa ating mga puso at mga buhay. At kapag tayo kontrol ng salita ng Diyos, hindi tayo maaaring magkamali sa ating buhay Kristiyano. Kaya napakahalaga na tayo nagpe-pray sa Diyos. At kapag tayo nagpe-pray sa Diyos, mga kapatid, gamitin natin, bigkasin natin sa oras ng panalangin sa Diyos yung kanyang mga salita. At kung magkagayon, yung mga salita ng Diyos na yon na binibigkas mo sa oras ng panalangin, yun ang kukontrol sa iyong kaluluwa, sa iyong buong puso, sa iyong flesh na magbibigay ng tagumpay laban sa mga tukso ng kaaway. Sa bakit po ang salita ng Diyos ang ating gamitin, bigkasin, every time na tayo nagpe-pray? Sabi po ng Hebreo 4:12, ang salita daw po ng Diyos ay napakabisa, napaka-powerful. Mas matalas daw po ang salita ng Diyos kaysa isang tabak na may magkabilang talim. Tumatagos daw po ito hanggang sa kasukasuan, hanggang sa pinaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. At nakakatarok ito kung anong iniisip ng ating kaisipan. Kaya po, napakabisa, napaka-powerful ng mga salita ng Diyos. Kaya po, napakasarap itong gamitin kapag tayo po'y tinutukso ng kaaway. Kaya po sa ating mga pananalangin na ating ginagawa araw-araw, samahan natin ng mga salita ng Diyos. At ang mga salita ito ng Diyos ang siyang kukontrol sa ating mga buhay. At kapag tayo kinontrol ng mga salita ng Diyos, tayo magkakaroon ng tagumpay upang labanan natin ang ating mga maling pagnanasa, mga maling pita ng laman, at mga maling kaisipan na inilalagay ng kaaway sa ating mga buhay. Muli, uulitin ko po, ang prayer po o panalangin ay magdudulot sa atin ng tagumpay upang labanan yung ating pita ng laman o desire ng ating flesh at ng ating mga maling kaisipan. Sapagkat kapag tayo nagpe-pray, tayo po ay kinukontrol ng banal na espiritu. Kapag tayo po ay nagpe-pray, nagkakaroon ng kasentruhan ang ating mga kaisipan sa pamamagitan ng panalangin. At pangatlo po, every time nagpe-pray, tayo po ay kinukontrol ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At kung magkagayon, kapag ito ating ginawa, tayo po magkakaroon ng tagumpay laban sa ating gawa ng laman at sa mga maling kaisipan sa ating mga buhay. At dahil doon, lagi tayong magtatagumpay sa ating buhay Kristiyano everyday na tayo po ay nabubuhay sa daigdig na ito. Hindi tayo mahuhulog sa mga tukso ng kaaway. Hindi tayo mahuhulog sa mga pakana at plano ng demonyo sa ating mga buhay kapag tayo po ay laging dumudulog sa panalangin sa buhay na Diyos. Mga magulang at kapatid, nawa, lagi tayong makita ng Panginoon na tayo dumudulog sa kanyang banal na harapan sapagat ang panalangin po ay siyang magbibigay ng tagumpay sa ating mga buhay. Kaya lagi tayong makita ng Panginoon na tayo dumudulog sa kanyang harapan. Sapagat katotohanan, sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng tagumpay over our flesh and mind. So, let us always kneel down to the holy feet of Jesus Christ. Kaya ho, nawa,
i-apply natin ito. Itong ating natutuhan ngayong gabi, i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay na Kristiyano at tayo magkaroon ng tagumpay through prayer. Tayo po yumuko at pumikit sa harapan ng Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito. At nawa, Panginoon, ng mga salita ninyo, ang mensahe niyo po ngayong gabi ay natanim ng malalim sa aming mga puso at isip. At tulungan niyo po kami na i-apply ito sa aming mga buhay espiritual. Salamat po ng marami at tunay po, O Diyos, at patuloy kami, Panginoon, dumudulog sa iyong banal na harapan. Ang tanging dalangin ko sa lahat po na nakasubaybay sa banal na gawain na ito through FB Live, kayo po ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Pagalingin mo ang mga may sakit karamdaman. Panginoon, paluwagin mo ang mga nasa kagipitan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon. At ang tanging dalangin ko, O Diyos, patuloy mo, Panginoon, palakasin ang mga nangihina. Aliwin niyo ang mga nalulumbay. At sa gabing ito, Panginoon, katagpuin niyo po ang iyong mga anak. At anumang kailang pangangailangan, kayo po ang tumugon sa kailang mga prayer requests. Salamat po, O Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, pinagkakatiwala ko yung mga anak na nakasubaybay sa gabing ito. Gawin niyo po ang iyong kalooban sa kailang mga buhay. Maghari ka sa kailang mga personal na buhay, maging sa kailang mga pamilya. Salamat po, O Diyos, sa panibagong gabi na ito na kami po ay tinuruan mo ng iyong salita. At ang tanging dalangin ko, O Diyos, patuloy mong bigyan ng tagumpay ang gawain na ito sa FB Live, ang prayer meeting na ito na ginagawa ng Jesus is Lord Church sa San Jose Patag every Wednesday, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat ng sumusubaybay every Wednesday sa prayer meeting na ito ay mapagpala ng iyong banal na gawain na ito. I-bless niyo, Panginoon, ang JIL San Jose Patag, pagpalahin niyo ang JIL Katmon, ang JIL Bulak, at ang JIL Quezon, at maparangalan ka ng mga banal na gawain na ito. I-bless niyo po, O Diyos, aking mga kamanggagawa na ginagamit niyo po sa mga nasabing gawain, Panginoon. At tunay, Panginoon, ang kalooban niyo laging maganap, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. I-bless niyo ang aming bansa, at patuloy niyong gawin ang magandang kalooban niyo sa aming bansa. I-bless din po ninyo ang bansang Israel. At nawa, Panginoon, ang maraming mga Hudyo ang makakilala sa tanggapin kanila bilang Panginoon na tagapagligtas. Maraming pong salamat, Panginoon. At patuloy, i-bless niyo din po minamahal Pastora Ani. Palakasin niyo po siya, aliwin niyo po siya, at gawin niyo po, samahan niyo po siya sa bawat araw ng kanyang buhay. At ang patuloy ang limitless anointing na dumaloy sa aming minamahal na Pastora. Gamitin niyo po siya mightily sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa kanya. I-bless niyo ang kanyang anak, ang kanyang mga apo, at ang kanyang manugang, at ang kanyang buong sambahayan. Maraming pong salamat at nagtitiwala ako, O Diyos. Kinatagpo po ninyo ang lahat ng pangailangan ng aking mga kapatid na nakasubaybay sa banal na gawain na ito. Panginoon, wala po kong dapat gawin, kundi maingat na ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Natatangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you more and more.